At i-share ko po sa inyo ngayon kung paano nawala ang bukol na yon sa loob lamang po ng 2 buwan. Magandang araw po, ito pong muli ang inyong Aling Marites. Tara po, samahan niyo ako sa aking channel. Kayo po ba'y mayroong nararamdaman sa inyong katawan tulad ng bukol? Kung mayroon po, tara po, samahan niyo ako. Alam niyo po ba na ako isa sa mga nakaranas na magkaroon ng bukol? Nagkaroon po ako ng bukol sa dede. Mga 1 taon na rin po ang nakalipas mula nung malaman kung ako ay may bukol sa dede. Pero hindi ko po alam kung gaano na ba ito katagal, bagamat talagang kumikirot po yung kaliwa. Ngayon po ay isi-share ko sa inyo kung paano nawala ang bukol ko sa dede sa loob lamang po ng 2 buwan. Ipakikita ko na po sa inyo ang nakapagpagaling talaga sa aking bukol sa loob lamang ng 2 buwan. Ito na po. Ayan, pamilyar po siguro kayo sa gamot na to. Ngayon po ay titimplahin na natin ang salvia grass. Ngayon po, pakikita ko sa inyo kung gaano karami ang iniinom kong salvia bago natunaw ang aking bukol. 1 puno lang po dito lagi. 2 hanggang 3 puno sa isang araw. Isasalin ko po dito para makita nyo ang itsura ng salvia. Kailangan po ay 8 scoop. 8 scoop po ang ating titimplahin. 80 grams po ang dami ng isang sachet. Ganito po ang pang-scoop. 8 scoop po dapat. Ayan. Apat. 5. 'Yan. Ang katumbas po ng 8 scoop ay 4 na kutsara. Ayan, ganito po ang itsura ng salvia. Sinalin ko po siya sa transparent na baso para makita nyo ang itsura. Ano lang po to, natural na tubig, hindi mainit at hindi rin malamig. Depende po sa inyo kung ano gusto nyo, kung mainit, kung malamig. Ayan. Salvia barley grass. Epektibo po to, pampatunaw sa mga bukol-bukol. Inumin na po natin ang barley grass. Maano po siya, ma-fiber. Mabara sa lalamunan.
Tapos, ang amoy niya po yung amoy yung bagong tabas na damo. Tapos, ang lasa niya, ganun na ganun. Kung mga laking bukid po kayo, nabighay ako. Kung marami pong damo sa paligid nyo, pagka nagtatabas po ng damo, yun ang amoy. Tapos, ramdam nyo po yung fiber. Kaya kapag uminom po ako nito, hindi ako umiinom ng tubig. Para yung fiber talagang dumikit sa katawan natin. Yung amoy mahirap inumin. Pero kung gusto mo talagang gumaling, titiisin mo yung amoy. Tsaka yung mga fiber na sumasabit sa lalamunan, kailangan tiisin para sa ikagagaling. At epektibo po siya. Kailangan bago kayo uminom nito, gutom. Ngayon, gutom po ako. Ilang oras na mula nung ako ay mag-almusal. Kailangan ramdam ko po talagang gutom ako. At kapag nakainom naman po ako nito, nararamdaman kong parang nabusog din. Hihintayin ko uling magutom. Mga ilang oras. Mga 4 na oras. Pagkatapos ko pong uminom nito, mga 4 na oras bago ako kumain. Para siguradong hindi malilinis yung katawan ko. Talagang kapit yung fiber. Hindi nyo po kayang inumin dahil sa amoy, takpan nyo na lang po ang ilong nyo. Pero talagang mabisa po. Iinom lang kayo gutom. At huwag agad kakain. Pero sabi naman po dito, pagkatapos uminom, after 2 oras, pwede nang kumain. Pero hindi ko po yung sinunod. Talagang gusto ko kumapit talaga ng gusto yung gamot. At pagkatapos po, pwede rin naman after 30 minutes, pagkatapos mong kumain, pwede ka lang uminom. Pero gusto ko po talaga gutom ako para talagang epektibo. At epektibo po talaga. Nung matuklasan po ng doktor yung bukol ko sa dede, kasing laki pa lang nitong hinlalaki. Tapos bigla po siyang lumaki. Bigla siyang lumaki pagkalipas ng ilang buwan. Nung una pong umiinom ako nito, 2 scoop lang. Kasi kirot-kirot lang naman. Tapos pag uminom po ako, nakirot siya pero hindi masyado na. Tapos tinigil ko kasi medyo may kamahalan po to si barley. Medyo mahal siya. Kaya itinigil ko. Tapos nitong January po, December ramdam ko na po talagang nasakit na. Talagang tumitindi ang kirot kasi itinigil ko po ang pag-inom nitong barley. Tapos nung pagdating ng January, lumaki po siya. Lumaki, parang ang laki niya, kasing laki ng pinakang maliit na size ng itlog. Itlog ng manok. Ganun po kalaki. Tapos pag hinihipo ko po, 3 daliri ko ang na kailangan para masakop ko yung laki niya.
Ganun na po kalaki. Tapos, madikitan lang, ang sakit-sakit na. Ang pakiramdam ko po yung sugat na yung loob, parang naknak na. Pero buko lang po yan. Ganun po yung naramdaman ko. Tas naalala ko po itong barley. Kinabukasan, nagpabili po agad ako. Dahil po kaya ko po natuklasan itong barley to dahil po sa isa kong kapatid. Nag-research po siya. Dahil sa kakulitan ng aking kapatid na subukan ko daw itong barley dahil medyo mahal nga po, kaya hindi ko agad-agad matuloy-tuloy ang pag-inom. Pero nung naramdaman ko po talagang sobrang tindi na ng sakit, talagang pakiramdam ko sugat na ang loob. Naalala ko to, binalikan ko po ang barley. Dating 2 scoop, ngayon po ay 8 scoop na. Kaya epektibo po, nalusaw yung bukol ko sa dede. Kaya kung may mga kakilala po kayo na may bukol sa dede at hindi pa naman masyadong malala, kayang-kaya pa po yan ng barley. Kung ayaw nyo pong kung ayaw nyo pong maoperahan, subukan nyo na pong mag-barley. Yung mga nakainom na po nito, ano pong tawag nyo dun sa parang sumasabit-sabit? Hindi ko alam ang tawag dun, kaya fiber na lang tawag ko. Yung sumasabit sa lalamunan. Parang latak, yung mga latak-latak. Pero dahil doon, gumaling po ang aking bukol. Kapag tumitimpla po ako nito, talagang sinasaid ko. Kahit hindi maganda ang lasa, dahil doon, gumaling ako. Ayan. Sa mga may tanong po at sa mga ranas ng uminom nitong barley, comment down below po. Bye! Maraming salamat po. Thank you for watching. Please like and subscribe.